Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction ni Rob Trip dito kay Mayor Binay affirms commitment to Makati netizen. Hamid, ayan. Panoorin po natin na Mayor Binay, malasakit lalo na sa akin ang mahiwalay ang higit 300,000 Makati netizens. At nalilito na rin ang mga estudyante kung ano ba ang uniform nila, Makati o Taguig. Ayan, panoorin po natin ang buong detalye at sinabi ni Binay at maiyak-iyak tong mawawala sa kanya ang 300,000 ayan, Makati netizens. Panoorin po natin. Kamakailan lang ay napabalita na hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang omnibus motion na inihain ng Makati para mabaligtad ang desisyon ng Korte na nagbibigay sa Taguig ng 10 barangay sa 2nd District. Hindi pa kami nakakatanggap ng kopya ng nasabing desisyon, ngunit nais kong linawin na igagalang ng Makati ang desisyon ng Korte Suprema. Nais ko ding linawin ng issue ay hindi tungkol sa pagsunod ng Makati sa nasabing desisyon. Ito ay hindi tungkol sa BGC at mas lalo nang hindi ito tungkol sa politika. Iisang bagay lang ang bumabahala sa akin, ang kapakanan ng mga Makatizen sa 2nd District. Masakit lalo na sa akin ang mahiwalay sa higit 300,000 Makatizens na sa mahabang panahon ay kasama natin sa pagbangon at pag-unlad ng Makati. Nababahala ako sa kinabukasan ng libo-libong mga kabataan at estudyante na hindi na makakapagtapos sa mga elementary at high school ng Makati at sa University of Makati. Ayan, kasi mawawala sila ng benepisyo kasi nahiwalay na ang Taguig, Makati at malaki ang mga benepisyo ng mga pinag-aaral ng Makati at sa UM. Ayan, panoorin po natin ang mga salaysay ni Mayor Binay. Hindi na sila makakatanggap ng mga benepisyo at tulong pinansyal na tanging Makati lang ang nagbibigay. Paano na ngayon sila? Nababahala ako para sa mga may sakit na inaaruga sa aming mga health centers at sa ospital ng Makati. Silang nabibigyan ng mga benepisyo at dekalidad pero libreng serbisyong pangkalusugan na tanging sa Makati lang matatanggap. Paano na ngayon sila? Nababahala ako para sa mga minamahal kong senior citizen na taon. Alright, lalo na sa mga senior citizen, malaking benepisyo, malaking tulong, lalo na sa kanila Binay. At subaybayan po natin yan. Ay tumatanggap ng cash allowance at iba pang benepisyo para maitawid ang kanilang pangangailangan na tanging Makati lang ang nakakatugon. Paano na ngayon sila? Sila ang aking mga inaalala. Para akong nawalan ng mga anak, magulang, lolo at lola. Sila ang mga inaaruga at inaalagaan ko sa simula't simula. Sa katunayan nitong 2022, naglaan ng city government ng higit 9 bilyong piso para sa kanilang kapakanan. Hindi namin ito tinitignan na gastos kung di karapatan ng bawat Makatizen. Karapatan nila bilang taxpayer at mamamayan ng Makati na maging bahagi ng pag-unlad ng syudad. Sinasabi ng Taguig na handa raw sila nagbigay sa mahigit 300,000 katao na nakatira sa 10 barangay ang mga benepisyo at serbisyong natatanggap nila sa ngayon. Nag-alok pa sila ng scholarship daw para sa bagong Makatizen graduates ng grade 12 sa 10 barangay na nagkakahalaga ng mula 15,000 hanggang 50,000 kada taon. Ngunit, ano ba ang totoo? Batay sa guidelines sila, hindi naman agad na maibibigay ang sinasabing scholarship para sa higit 3,500 na Makatizen graduates ng senior high school na magkokolehiyo na. Ngayong taon dahil hindi sila papasok sa basic requirement na 3 taong residency sa Taguig at registered voter kung edad 18 na.
Hindi ba Yun lang. malinaw na ito ay pambobola lamang? Panloloko lang. Hindi lahat ng serbisyo at benepisyo ng ibinibigay ng Makati ay ibibigay o kayang tapatan ng Taguig, maging sa dami o sa kalidad. Sa aking palagay, pwede namang ibigay ang mga ito sa mga Taguig. Ang sabi ng kanilang local government, malaki ang kinikita nila sa BGC. Ngunit bakit hindi nila ito ginagawa? Hindi ba dapat lang na maging bahagi ang mga taga-Taguig sa pagyaman ng Taguig? Sa mga Makatizen sa 2nd District, kahit na nakataling aking mga kamay bilang inyong mayora, ay handa akong ipagpatuloy ang paglilingkod sa inyo. Handa ako at ang inyong city government na tulungan kayo saan man kayo mapunta, kayo ay mananatiling mga Makatizen. Sa susunod na mga araw, makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ng inyong lingkod at ang city government sa mga kaukulang departamento at ahensya ng national government. Hahanap kami ng paraan para maipagpatuloy ng Makati ang pagtulong at paglilingkod sa inyo. Mga kapwa ko Makatizen, magsama-sama at maghawak kamay tayo. Hindi kami susuko. Hindi ako susuko. Bilang inyong mayora, ipinapangako ko na hanggang sa dulo, hindi ko kayo iiwan. Kapit lang, walang bibitaw. Alright guys, yan, napanood natin si Mayora Binay. At paano yan yung mga estudyante na senior high at dapat nakatatlong taon sa isang lugar katulad ng Makati. At Taguig, nahati lang, kailan lang yan, wala pang 3 taon, paano yung mga estudyante? Kaya naguguluhan lahat ang mga estudyante kung saan ba sila. At pangangasiwaan muna ng Department of Education and 14 na paaralang apektado ng agawan sa teritoryo ng Makati at Taguig. Ayon sa DepEd, layon ng hakbang mapangalagaan ang interes at kapakanan ng mga guro at mga mag-aaral at matiyak ang maayos ang pagbubukas ng pasukan. Yan po. At don't forget to subscribe to Restore Trip at maraming salamat sa inyong lahat at see you again sa ating sunod na reaction video. Peace out!